Kasi parang lately din, nung nandun din ako sa, parang sa Palawan, nung bumabagyo, nagbabasa-basa ako ng ituturo ko na nga, ng isi-share ko. Tapos parang meron akong basa doon, yung book ni, nalimutan ko yung author, pero ang title niya is God's Image in You. Tapos umpisa pa lang nung book na yon, parang nahook na ako. Kasi ang image daw pala natin, for example, sabi nyo nga self-image. Pag sinabing self-image, di ba, ito yung tingin mo sa sarili mo. Pag ang tingin mo daw sa sarili mo ay, halimbawa, mababa, kumbaga parang destined ka to be defeated. Pero kapag ang self-image mo maayos, magkakaroon ka ng success. Diba? So, ang self-image pala ay napaka-importante kasi it will determine your success and your defeat. Diba? Kaya naisip ko dito, oo nga no, yung mga malalakas loob, matatapang, mga confident, anong mga nangyayari sa buhay nila? Diba sila yung mga na-achieve nila yung mga bagay-bagay? Diba? Nakakatungtong sila sa mga tugatog ng tagumpay. Samantalang yung mga merong poor self-image, sila yung parang nagstay na lang doon sa mababa, yung hindi makausad, di maka-move on, di ba? Yung parang meron planos sa kanila ang Panginoon, pero dahil sa takot nila, dahil sa poor self-image nila, ay hindi nila ma-achieve yun. Kaya dapat maayos natin pala yun, di ba? Pero syempre, hindi lang siya magtatapos sa self-image, kundi yung self-image natin, di ba, ma-transform into God's image. Maibalik sa image of God. Naalala niyo yung turo ko last week na how important is the soul to God? Na kaya siya importante kasi every time na nakikita tayo ng Diyos, nakikita niya ang sarili niya. Kasi we are created in the image of God. And yun din ang rason bakit galit na galit ang demonyo sa tao. Sinisira niya ang buhay ng tao. Bakit? Kasi every time na tinitingnan niya yung tao, nakikita niya ang Diyos. Diba? Kaya tingnan mo nga yung katabi mo, ganyan lang yan, pero created in the image of God yan. 'Di ba? Kaya wag mo yang bubulihin, wag mo yang aasarin, 'di ba? Wag mong yung parang ida-down yan. Kasi we are created in the image of God. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, wag tayong papayag na nasirain tayo ng demonyo. Yan. Kaya kailangan bumalik tayo sa original aim, intention, purpose na gagawa sa atin ng Panginoon. Kaya once again, ang title natin ngayon, Hello, what's your name? Diba? Your new name in Christ. Sa Revelation 2:17, sabi dyan, pag-pray niyo yung boses ko, whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Sabi, to the one who is victorious, I will give some of the hidden manna. Then I will also give that person a white stone with a new name written on it, known only to the one who receives it. By faith, magawa kong maibalik natin tsaka ma-restore, ma-revive yung mga message sa amin ni Bishop noon. Although hindi kamukhang-kamuka, pero andun yung prinsipyo tsaka filosofiya. Kasi it so happen na yung mga laptop namin noon, mga naglumaan na. Hindi ko na masyadong ma-retrieve yung mga files. Pero alala ko yung mga title ni Bishop na New Name for God's People. 7 Duties of Christians. Parang hanggat maaari, gusto ko siyang marinig ninyo. Para nang sa gayon, yung natanggap namin way back 2007, maunawaan, maintindihan nyo rin. Diba? And isa nga to sa naalala ko, yung laging pinapaalala sa amin ni Bishop, yung bagong pangalan namin. Kaya, for example, parang kapag naririnig mo siya noon, hindi ka lang Denise Gabriel, Gabi, kundi Christian Denise Gabriel ka na ngayon. Hindi ka lang Justin Moreno, Tenten, kundi Christian Justin ka na. Ibig sabihin, yung pangalan ni Jesus, kinabit na sa'yo. Kaya mamaya, yung mapapag-aralan natin kung yung pangalan pala ni Lord ay kinabit na sa atin at nagkaroon na tayo ng bagong pangalan. Kasi, di ba, common sense, kapag ang isang baby, ipinanganak siya, anong unang-unang binibigay sa kanya? Pangalan. Kaya tayo din, as a newborn Christians, nung tayo ay na-born again, binigyan din tayo ng bagong pangalan. At yon? Tayo ay Christian Hemler na. Christian Raylin na. Christian Ella na. Kaya sa tuwing naaalala, natutokso, natetempt si Elang magmura,
dapat maalala mo, Ella, na Christian Ella ka na. Pag natutukso ka, Raylene, na maglasing na naman, diba? Dapat alalahanin mo na ikaw ay Christian Raylene na. Amen? Amen. Diba? Tayo ay mga Kristiyano na. Sabi nga, yung white stone po na yan, medyo magkaroon lang tayo ng background. Ang white stone pala, nung ancient times, ay para siyang admission ticket sa isang event o sa isang feast. Kaya kapag, ibig sabihin, pag binigyan ka niyan, kaya ginamit siya sa Revelation 2:17, pag binigyan ka ng Panginoon, ibig sabihin, accepted ka. Ibig sabihin, binibigyan ka ng pass, papasok sa langit. And yung name naman dyan, na ibig sabihin ng name na binigay dyan sa overcomer, to those who will overcome, ay yung ibig sabihin identity in Christ, tsaka yung personal relationship mo kay Lord. Kaya mamaya, mas lalo nating maiintindihan, mauunawaan, ano yung mga natanggap natin ngayong bago na ang pangalan natin. Okay? Kaya sino dito taas kamay yung tumanggap na kay Lord? So, ibig sabihin, meron ka ng bagong pangalan. So, again, sabihin mo sa katabi mo, congratulations. Congratulations. Kaya sabi nga, sa Bible, ang pangalan po ay napaka-importante. Kasi bakit? Meron tong meaning at saka purpose. Dati, pag nagpapangalan sila, may ibig sabihin talaga. Although noon, nung tayo, sinauna, ganun din naman ang mga pagpapangalan sa mga unang tao. Kaya for example, itong tao nito gusto nila maging malakas to. Ang pangalan niya, Malakas. 'Di ba? Mayumi, maganda, 'di ba? Yung mga katangian, 'di ba? Kasi a name represents identity, character, and destiny. Kaya naalala niyo si Jacob, bakit ganon yung kanyang pangalan? Kasi bata pa lang nga siya, parang mandaraya na siya. Kasi hawak-hawak niya na. Nung lumabas sila ni Jacob at Esau, hawak-hawak niya yung paa ni Esau. Na parang ibig sabihin, gusto niya na agad mauna. Doon pa lang. 'Di ba? Kaya Jacob ang pinangalan sa kanya. Naintindihan? Yung Abraham, may ibig sabihin yan. Ishmael, Isaac. Isaac, bakit pinangalan Isaac? Kasi ibig sabihin, tawa. Imagine niyo, di ba ngayon, ang papangalan sa'yo, tawa. Hi, tawa. Kamusta ka na, tawa? Tatawagin mo palang, tatawa ka na. Di ba? Kasi ganun ang ibig sabihin ng pangalan niya. Ang pangalan, nagre-represent ng identity, character, and destiny. And minsan, ito ang pinaka-masaklap. Ito ang pinaka-essential. Kasi kung ano ang pinangalan mo dun sa tao, siyang nagiging destiny niya. Pansin nyo, kung ano man ang itawag mo dun sa tao, anong nangyayari, yun ang nagiging ending niya, tama? Kaya yan ang rason, bakit nagpapalit ang Diyos ng pangalan. Tama? Remember Saul, anong pinalit ng pangalan ng Panginoon sa kanya? Paul. Di ba? Si Simon, naging Peter. Di ba? Si Abraham, naging Abraham. Si Sarai, naging Sarah. Di ba? So kasi bakit? Para mapaltan din ang destiny. Amen? Kaya minsan may mga yung mga mayayaman, mapapera na mga Christian, kapag napag-alaman nila na yung pangalan pala nila ay pangit, tapos halimbawa inihandog sa Diyos-Diyosan, pinapapalitan nila yon kahit magbayad sila. Kasi bakit? Alam nila yung ibig sabihin na halimbawa minsan may mga pangalan na santo ganyan. Yung mga basta pinangalan sa santo, sa santa, 'di ba? Kaya pero yun nga, naman kapag ikaw ay Christian na, nire-redeem ni Lord 'yan. Kaya nga maganda, may Christian na doon sa pangalan mo, okay? Pero syempre, wag naman OA na literal. Pinasulat kayo sa yellow pad ng teacher mo, nagulat, sino tong Christian Altea? Lalaki ba to? Wag naman yung spiritual implication. Okay? And sabi nga, pag ikaw ay lumapit kay Kristo, hindi ka lang daw nakakatanggap ng forgiveness. Ikaw ay nakakatanggap ng new identity. Kagaya ni Abraham, naging Abraham, Jacob, naging Israel, Saul, became Paul. Sabi, God gives new names to people with new purposes. Okay? Kaya dito, tatandaan nyo rin na if you want to know who you are, you've got to know whose you are. Sabi ni Tony Evans yan. Kaya kung gusto mo daw malaman kung sino ka, dapat malaman mo kung kanino ka ba. Amen? Sino dito nakapagsabi na, ay pupunta ako sa Japan, hanapin ko ang sarili ko.
kikilalanin ko ang sarili ko. Makikilala mo lang ang sarili mo pag nakilala mo na si Jesus. Amen? Kaya yung mga nagsasabi ng ganyan, kung ano-anong mga nangyayari, di ba? Kung ano-anong mga nadidiscover. Kasi madidiscover mo lang ang sarili mo pag nadiscover mo ang Diyos. Amen. Okay? Kaya ano nangyayari sa atin sa tuwing tumatanggap tayo ng bagong pangalan galing kay Lord? So wag na nating patagalin. Number 1, you receive a new identity. Sabihin yung 3 beses, identity. Identity, identity, identity. Ayan. Ano ibig sabihin ng identity? Yung pagkakakilanlan. Diba? Yung pag sinabing ID, identification card, doon titingin kung ikaw ba talaga yan. Diba? Ang dami ko nga na-realize nung first time kong First time, okay naman. First time ko kasing pumunta sa airport, diba? So, sa isip-isip ko, ganito pala dito, talagang titingnan yung mukha mo. Kasi gaganunin ka talaga. Yung parang talagang titingnan kung ikaw ba talaga yan. Eh, bakit ganyan kilay mo? Ba't yung buhok mo ang kapal pa dito? parang gusto mo sabihin, ako po yan. Parang ganon. Diba? So, kaya dito, sobrang halaga ng identity. Kasi dito mo makikita ang iyong pagkatao, diba? Pero praise God, si Lord binigyan ka ng bagong identity. Ano ibig sabihin nun? Letter A, you are no longer defined by your past. Dahil may bago ka ng pangalan at bago na yung identity mo, ibig sabihin, hindi ka na, identified by your past. Hindi ka na defined by your past. Ibig sabihin nito, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone and the new has come. Ibig sabihin, yung nakaraan mo, pag na-kay Lord ka na, baliwala na yon. Di ba? Kaya nga nakakatuwa dito yung pagiging born again nga. Di ba? Kasi kapag na born again o pinanganak, ano yon? Adult na ba agad yon? Hindi, di ba? Baby. At ang baby, tanong ko sa inyo, may nakaraan ba ang baby? May past ba siya? Wala, di ba? Ang baby bago talaga. Walang track record yan. Hindi pa nag-guidance counselor yan. Wala pang nakaaway yan. Di ba? So, ganun din daw tayo whenever we receive our new identity in Christ. As if, di ba, we have not seen. Amen? Kaya kung ikaw ay dating lasinggero, dating basagulero, dating lalakero, dating babaero, di ba? Pag tinanggap mo si Jesus, mawawala ang lahat ng mga past mo. Amen? As if you have not seen. Kaya nga may mga pagkakataon, di ba? Pag tayo, may namimit tayong Christian, tapos nagte-testify, alam niyo po ako, dati po akong lasinggero, tapos dati po akong drug addict. Parang bakit minsan meron tayong mga, sinasabi na, grabe, hindi halata. Kasi ganon binabago ng Panginoon ang buhay ng isang tao. Amen? Kaya again, tingnan mo ulit yung katabi mo. Mukha na bang binago yan? Amen, di ba? Pero dati pa lang yan, hacker yan, scammer. De, joke lang. In Jesus' name. Dating yan, na may nakaraan, di ba? Pero, pag ikaw ay Christian na, sabi, ikaw ay hindi na, defined by your past. Ibig sabihin nun, God doesn't consult your past to determine your future. Kasi di ba minsan, may mga ganon tayong kasabihan, na ako ba may kinabukasan, may future pa ba ako? Ganito nga nangyari sa akin. Di ba? Pag kay Lord, pag na kay Lord ka na, maganda ang future mo. Hindi niya sasabihin na, bakit kita bibigyan ng magandang kinabukasan? Ganito ka nga nung nakaraan. Di ba? Kaya nga dati may kwento sa amin si Bishop na merong magpapakasal daw. Sabi, Pastor, hindi ko alam, nalimutan ko kung paano niyang kinuwento yon. Yung sabi niya, ikaw, lalaki, tinatanggap mo ba ang babaeng ito upang iyong maging asawa? Opo. Parang sabi nung pare ba yun o pastor, sabi niya, sigurado ka ba? Ang babaeng ito ay may mapait at masaklap na nakaraan. Sabi ng lalaki, okay lang po kasi ako naman po yung lalaking walang kinabukasan. Diba? Yung parang nakaraan tapos walang kinabukasan. Parang ganun. Pero dito, nagets nyo ba? Baka tumawa lang kayo. Ayan, dito, ibig sabihin nga nito kasi, diba, hindi mahalaga sa Panginoon kung ano yung nakaraan natin. Ang mahalaga sa Kanya, tinanggap mo siya ngayon, kaya gaganda ang future mo. Sabi nga, your mistakes don't define you. Christ does. Kaya yung mga pagkakamali natin, kung noon pa yan at hiningi mo na ng tawad sa Diyos yan, mag-move on ka na.
'Di ba? At tanggapin mo na yung bagong kinabukasan ng Panginoon sa iyo. Okay? Kasi maraming mga tao nga hindi maka-move on because of guilt, shame, condemnation na nararamdaman nila. Pero ang gusto ng Panginoon, mag-move on ka dyan. 'Di ba? Kung nagkamali ka at humingi ka na ng tawad, wag mo nang ipaalala sa sarili mo at wag mo na rin ipaalala sa Diyos. 'Di ba? Kaya sabi nga, yung may kwento nga dito si Tony Evans din, na meron siyang ka-churchmate na dating ex-convict na ang ginagawa niya, pumapatay siya ng tao, drug addict din siya. Pero alam niyo ba, yung isa din nilang ka-churchmate ay isang police. Tas yun yung humuli doon. Pero to make the long story short, ang galing kasi ang present state nila, partners sila. Nung police na yon tsaka yung ex-convict. Tapos yung police, yung nagsasabi sa mga tao na pakinggan nyo tong kaibigan ko. Dati tong ex-convict, di ba? Pakinggan nyo siyang mag-preach, di ba? Ang ganda, di ba, ng istorya. Ang ganda ng kwento. Bakit? Kasi man yung nakaraan ng ex-convict na yon, wala na para dun sa police na yon. Kasi binago na siya ng Panginoon. At patuloy na, ginagamit ng Panginoon, yung dalawa na yon. Si police tsaka si ex-convict, di ba? Na parang tayo din, dati kaaway tayo ng Diyos, pero dahil we receive our new identity in Christ, tayo pa ngayon ang ginagamit ni Lord, di ba? Pakinggan nyo tong si AJ, dating ganito yan, di ba? Pakinggan nyo siya, mag-share siya sa inyo, di ba? So letter B naman, ano ibig sabihin ng we receive a new identity? God gives you a new spiritual DNA. Sabihin nyo yung dalawang beses, DNA. Ayan. Di ba ang DNA, yan ang bumubuo sa'yo. Di ba? Lahat ng mga pagkatao mo, yan ang ibig sabihin. Ano ibig sabihin nito? You are now part of God's family, adopted as His child. Sa Romans 8:15-17, mababasa nyo yan, na tayo ay mga inampon ng Diyos. Pero again, si Lord, pag nag-ampon siya, iba siya sa tao. Tama? Kasi sa tao, merong talagang mapapansin mo yun eh. Yung merong pagkakaiba sa legit na mga anak doon sa ampon. 'Di ba? Iba yung trato, iba yung treatment, iba yung mana, iba yung ibibigay. Pero alam nyo ba, pagdating sa Panginoon, walang ganon. Na as if tayo talaga ay mga true sons and daughters of the Most High God. Kaya wag niyong mararamdaman na although sinabi dyan ang term adopted, ay adopted lang naman tayo. Hindi. Yung adopted na konsepto mo na makamundo, ibang-iba doon sa adopted na konsepto ng Diyos. Sa Diyos, pag sinabing adopted, as in para kanyang anak. Walang distinction kung original ka ba o kinabit ka lang. Naintindihan? Amen? Pag sinabi niyang mahal ka niya talaga. Unconditionally. Amen. Yan, sabi nga dyan, ibig sabihin nun, you bear the name and nature of your Heavenly Father. And sabi, what once identified you in sin has been replaced by the mark of grace. Tsaka pag nakakapanood kayo ng mga teleserye, mga documentary, di ba, tungkol sa pag-aampon, anong una nilang ginagawa sa mga inaampon nila? Di ba, pinapakain, dinadamitan, di ba, binibihisan, inaayos yung itsura, di ba? Ngayon, after nung makeover, makikita mo ibang-iba na. 'Di ba? As if nando na rin siya. For example, ang Tabuena family nag-ampon, 'di ba? Ang pangalan Biko. Pinalala si Biko. Biko, 'di ba? Yung huwag na kayo malungkot, baka umiyak si RR. Yan, 'di ba? Kumbaga parang pag nag-ampon, parang as in Tabuena din talaga. Parang gano'n, naintindihan? So gano'n tayo. Inampon ng Panginoon. As in tinanggap tayo ng buong buo. Sabi mo sa katabi mo, buong buo. Kaya 'di ba, sa God's family, ang tawag sa is royal family. Kumbaga parang dugong bughaw. So, imagine niyo, kayo din, nung tinanggap nyo si Jesus Christ, tinanggap kayo sa pamilya ng Panginoon. Kaya ikaw ay dugong bughaw na rin. Kaya dapat, ikaw, pagka kumikilos ka, para ka ring dugong bughaw. Di ba? Napanood nyo ba kung paano kumilos yung mga dugong bughaw? Yan, sila Prince Charles, sila Princess Diana nung araw. Di ba talaga no, prinsesa, at saka
prinsipeng-prinsipe, di ba? Kaya dapat ganun din tayo. Pero iba yung pagiging servant naman. Baka mamaya, cleaners, prinsipe ako. Baka naman, masyado niyong i-apply. Princess ako, kaya wag niyo akong paghugasin. Okay, iba yon. Amen? So, next naman, letter C. Ano ibig sabihin nito? Your new identity gives you authority. Sabihin natin isang beses, authority. Ayan. Ibig sabihin nito, the name of Jesus gives you access to heaven's power. Diba? Naalala niyo yung whatsoever we ask in His name, He will give it, diba? He will do it. So, ganun yung kapangyarihan na binigay sa atin. Sabi, you don't live by your own name anymore, but by His name. Ang example nito lagi ni Ate Beck, yung tungkol sa police. Pag halimbawa daw yung police, hindi siya naka-uniform, tapos gumanon-ganyan siya dyan. Diba? Gaganon-ganon siya dyan. Papakinggan ba siya? Papansinin? Hindi, diba? Pero pag naka-attire siya, diba, naka-uniform siya ng police, isang senyas niya lang, tigil. Diba? Bakit? Kasi may kapangyarihan doon may authority doon sa uniform, doon sa badge na meron siya. So, ganun din tayo. Dati, nung wala pa tayo kay Jesus, hubad tayo. As in, wala tayong otoridad. Pero nung nakay Jesus na tayo at nagkaroon tayo ng bagong pangalan, meron na tayong authority na nanggagaling kay Jesus. Amen? Kaya minsan may mga pagkakataon sa atin, akala natin kapag hindi tayo edukado sa Word of God or ignorante tayo, akala lang natin mga pastor, mga leader lang ang may kapangyarihan. Wherein, mali. Kasi sabi ng Bible, sino man ang naniniwala kay Jesus, to them gave He the power to trample all the snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy. Meaning to say, kung ikaw ay Kristiyano, naniniwala kay Jesus, may kapangyarihan ka laban sa demonyo. Kaya kapag may nakaharap ka na demonyo, wag mo nang tatawagin sino? Si bishop, si pastor. Di ba? Kasi mismong ikaw, kaya mong ipag-pray o palayasin ang demonyo na yon. Amen? Amen. Kaya nga mamaya, maganda, mag-uwian na muna tayo para may nagpe-pray sa bahay natin, di ba? Sa ating mga tahanan, di ba? Kasi sa mga panahon na ganito, kailangan may mga magsabi na huwag kayong matakot, si Jesus ang hope natin, di ba? Kasi kung yung iba, nagpapanik na, yan, tayo dapat firm tayo sa ating pananampalataya. May joke lang kasi kanina na nakita si Ate Mer dun sa comment. Sabi niya, wala, yung iba nagpapanik buying na. Kami nagpapanik lang. wala kasing pangbili. Ayan, so sa isip-isip ko, itong mga to may joke pa kahit bumabagyo. Diba? Pero yun nga, wag tayo magpanik, magtiwala tayo kay Lord, mag-pray tayo. Amen? Kasi we have the power. Naalala ko nga, hindi ko lang nailagay dyan, pero 'di ba merong isang probinsya na nagtatang sila, 'di ba? Nagpe-pray sila kay Lord, tapos ginagamit nila yung pangalan ni Jesus, may ipo-ipo kasi. Tapos lahat sila nagtatangs na. Pero mga ilang minuto na yung ipo-ipo na yon tumigil, 'di ba? Kasi they have power. Okay? Kaya yun yung ibig sabihin. Kaya for example dito rin, sino dito ang naranasan ng ikasal? Ayan, sa mga babae, ang adjustment na nangyayari sa kanila ay pagka kinasal sila, anong napapaltan sa kanila? Yon, pangalan, yung apelido. Diba? Kaya for example, dati si Ate Mary Grace, Maglaya lang siya. Diba? Pero ngayon, Mendez na siya, diba? Pero MMM pa rin siya, diba? Mary Grace Maglaya Mendez. So, dati Mary Grace, tama ba? Mansano Maglaya. Diba? So, kasi, tapos yun, yung, kumbaga parang may iba na siya. Diba? Iba na yung kumbaga dati, si Bishop yung bahala sa renta, sa pagkain, sa ganyan-ganyan, di ba? Ngayon, ako nang bahala. Di ba? Kumbaga parang, kasi yun nga, nata-transfer yung responsibility, yung obligasyon dun sa asawa. And alam nyo, ganun din tayo. Whenever na we receive our new name kay Lord, siya na ang sagot sa atin. Amen? Kaya wag ka lang umasa, ang provider mo, tatay mo, hindi. Ang provider mo, si Lord. Amen? Di ba? Wag ka lang umasa, ang doktor mo, yung mga nasa MCM, nasa Osmon, hindi. Pwede kang umasa sa healer mo, si Jesus. Amen? Di ba? Wag ka umasa agad sa Biogesic kapag sumasakit ulo mo. Di ba? Umasa ka kay Jesus. Amen? Amen.
Amen. Ayan. Tapos pangalawa, ano ibig sabihin ng nakatanggap tayo ng new name kay Lord? You receive a new purpose. Sabihin 3 beses, purpose. Ayan. So ano ibig sabihin ng you receive a new purpose? Meaning, letter A, God gives you a new assignment. Ayan. Dahil may bago ka ng pangalan, may bago ka ng assignment. Assignment na naman, ayaw natin yan. Diba? Pero ang assignment na sinasabi dito ay yung mission na binigay at pinagkatiwala sa ng Panginoon. Ano yon? Yung go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ibig sabihin, magpanalo ng kaluluwa. Diba? Sabi nga, when God renames someone, He gives them a new mission. Sabi nyo nga, mission. Sabi mo sa katabi mo, mission. Dahil bago na ang pangalan mo, may mission ka na. Kaya di ba nakakatawa nga yung testimony ni Tito Marcelo kasi gusto niya, sa birthday niya, may tumanggap kay Lord. Sa birthday niya, masyaran talaga yung mga kamag-anak niya. Kaya pinapunta niya talaga kami doon, di ba? Para makapag-share sa kanilang pamilya. Kasi alam niya na bawat isa sa atin ay may mission. Di ba? And that is to share the gospel to our loved ones, at hindi lang loved ones, kapag nakapag-share ka na sa loved ones, sa iba pa. Sa bawat mga tao na makakasalamuha mo. Kaya tingnan niya si Simon. Dati ang pangalan niya Simon lang. Naging Peter. Di ba? Ang purpose niya ay ano? Mula fisherman, naging fisher of men. Di ba? Tapos maalala nyo, sinabi pa ni Jesus sa kanila, sa mga disciples, na magmula ngayon, I no longer call you servants, but friends. Di ba? So, ibig sabihin, iniiba talaga ng Panginoon ang misyon, ang calling, whenever na tumatanggap ka sa Kanya. Kaya dati, kung wala kang purpose, ibahin mo na ngayon. Bakit? Kasi may purpose ka na. May assignment ka na. May mission ka na. Kaya si Pastor Dan, napaka-disiplinado talaga noon, stricto. Di ba? Kasi, kaya nga gusto ko may apply sana yun eh. Kung gaano siya ka-stricto at disiplinado, medyo sana mahawaan ako kahit konti. Na kapag ganito talaga, assignment talaga. Pag wag maliit talaga. Pero kasi tayo dito, iyakan lang tayo. Sige na nga, okay na. Diba? Ganun tayo, sobrang mahabagin tayo, maawa tayo. Pero yun nga, kumbaga parang dapat kung kung may mission tayo, gawin natin. Sabi, God changes your name to match your calling. And madalas, pinapaltan niya yung pangalan mo para mag-match sa iyong pagkatawag. Naintindihan? Amen. Kaya, yung bagong mission mo, kailangan magawa mo yan. Diba? Dati, ang mission lang, kunwari, for example, ni Raylene, libutin yung festival kada Friday. Diba? Pero ngayon, ang mission niya ay lumibot na sa school at magbahagi ng salita ng Diyos. Amen? Dati ang mission nyo lang, pumunta sa kung saan. Pero ngayon, meron na kayong ina-attend na care group. Naintindihan? Amen? Dati, kapag ka-Sunday, para sa inyo, family day lang yan. Magluluto si mama ng sinigang. Kakain kami doon sa tabi ng Riles. Ganun lang ang mission namin noon. O kaya mag-iihaw siya ng pork chop. O, ganun lang. Pero hindi namin alam ang mission namin. Tapos kami ni Risa, huhulaan namin kung itong linggo na to mag-aaway si mama o si papa. O babate o hindi. Ganun kami ng bata. Parang swertihan na lang kung di sila mag-aaway. Pero dahil Christian na kami, dahil Christian na kayo, may mission kayo. Amen? And that is to glorify Him. Kaya nandito kayo ngayon. Di ba? Kaya kahit may balita, may bagyo, signal number ganito, ay tuloy ang tuloy ang simba. Amen? Kasi may mission tayo. Diba? Kailangan mo nang makasimba bago, may bagyo. And kadalasan o minsan, inaalaw ni Lord na makasimba muna tayo, maka-prayer meeting tayo, tapos nababalitaan natin na pupunta sa Japan yung bagyo. Diba? Kasi napapag-pray natin. Pero yun nga, o kaya naman, matunaw. Pag-pray nyo na lang na matunaw. Huwag nang may puntahan. Kasi nakakaawa rin yung napupuntahan eh. Di ba? Yung parang minsan natutuwa tayo, uy, lumipat sa Japan yung bagyo. Pero nakakaawa din sila, di ba? Kaya dapat matunaw, mag-disappear. Okay? Amen? Amen. Sa China na lang daw. Sa China. Pwede rin. Joke lang. Yeah, na-joke lang.
Ayaw nating may mapahamak. Okay, so sunod naman, next, letter B. Your new name reveals your divine destiny. Okay? Kayo naman nga magbasa. Revelation 2:17. 1, 2, 3, go. Says, ayan, di ba? So, ang sinasabi kasi dyan sa Revelation, bibigyan ka ng bato na merong pangalan mo. Di ba? Hindi, bibigyan ka ng bato na may pangalan niya, kundi pangalan mo. Ibig sabihin, merong original na plano ang Diyos sa'yo. Di ba? Yun nga yung tinatawag na purpose. Kaya for example, dito, nare-remind tayo, di ba, na we cannot perform, di ba, the calling ng katabi natin. Naintindihan? Kasi kung ano ang calling mo, ano ang gift mo, ano ang katangian mo, yun ang ifo-fulfill mo. Diba? May nagagawa si Carlos na hindi kayang gawin ni Clarence. May nagagawa si Clarence na hindi nagagawa ni Carlos. Kasi meron tayong mga original na mga personality, destiny, and purpose. Hindi lahat, kayang mag-song lead. Hindi lahat kayang mag-tambourine. Hindi lahat kayang magsalita sa libo-libong mga tao. Merong mga pang one-to-one. Naintindihan? And sabi, dito sa Ephesians 2:10, you are not a mistake kasi you are a masterpiece. And tatandaan mo yan, ikaw ay nilikha ng Diyos. Kaya wag mong mamaliitin yung sarili mo. Okay? Kasi isa rin ako sa ganyan. Lagi ko minamaliit sarili ko. Pero I end up na nanonotice ko, hindi siya magandang isa pamuhay. Diba? Kaya naalala ko noon, nasa kapihan kami ni Je, straw lang, yung tawag doon, yung straw kasi hindi ko alam kung anong straw yun eh. Basta yung straw kasi na UP na siya. Tapos sabi ko, Nak, wala na akong straw. Kuha mo ako straw. Sabi niya, Tay, itetesting natin yung katapangan mo ngayon. Ikaw ang humingi ng straw. Inutusan ako. Sabi ko, oo nga no, straw na nga lang iuutos ko pa sa kanya. Eh di punta ako dun sa, can I have diba? Yun nga, sinabi ko, straw po. Ayun, binigyan akong straw. Kasi minsan, alam nyo, ganun ako, yung parang kunwari, papa-orderin ko, iuutos ko pa. Kasi parang, ano sasabihin? Kasi, di ba, totoo, unang order nyo sa mga sa mga fast food, di ba kinakabahan kayo? Ano bang basa dyan? Frap ba o frappe? Carbonara ba yan? O yung hindi mo malaman, kaya tuloy kinakabahan ka. Di ba? Pero yun nga, kapag naman tinry mo, sinubukan mo, ano ba yan? Late ba yan o latte? Coffee late? Di ba? yung kakabahan ka. Pero yun nga, kapag may mga challenges, yan mo lang. Tuloy mo lang. Di ba? Kaya, tsaka sinasabi ko rin to kasi lahat tayo may mga gagawin tayo, di ba? Sa Hallowed Be Thy Name, yung mga inano ni Sister Rachel, inasikaso nung nakaraan, di ba, sa campus. Kailangan kasi nyo na yon, ma-experience nyo na yon. Kasi nung time namin, nagro-room to room talaga kami. Yun ang nawala sa atin ngayon, di ba? Yung pagro-room to room. Para, kumbaga, masaba kayo na makapasok sa room. Na pupunta kayo doon, mag-share kayo ng Word of God, ng Gospel, di ba? Then, ang sarap kasi sa feeling nun. Di ba, si Althea, di ba? She take the challenge. Sinera niya yung avocado. Ba? Ano ba yung avocado ngayon? 7? Grade 7? Grade 9. Avocado, di ba? 9. Guyabano. Lahat ng mga prutas, isa-isahin nyo. Di ba? So, share natin lahat ng tapos, lagi yung tatandaan itong turo na to. Di ba? Na, amen? Amen. Kaya yung mga basta ang lakas ang halaga ng kumpiyansa. 'Di ba? Ang lakas yung halimbawa dati yung testimony din ni Sister Mira. Yung sobrang binago din siya ni Lord na dati hindi niya nagagawa yung mga ginagawa niya ngayon. Yung mga pagsasalita sa tao, yung mga pagtuturo, 'di ba? Pero dahil binago na siya ni Lord, si Lord ay nasa kanya na, 'di ba? So lumakas na yung kanyang confidence. Pero syempre hindi 'yun galing sa kanya kundi galing 'yun sa Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, ikaw rin. Gusto ni Lord na lumakas ang loob mo. Amen. Di ba? Sa trabaho naman, di ba may mga ganon? Dati, inis na inis si mama kay papa. Kasi kapag may gagawin si papa, ang ganda-ganda ng gawa ni papa, tapos uuwi si papa,
ay, ito lang binayad sa akin. Sasabihin ni mama, hindi ka dapat, hindi ganyan, dapat ganito. Di ba? Pero kami, habang dumalaki kami, pero minsan ako nga rin, ganun din ata ako eh. Di ba? Naman ako ata kay Papa yun eh. Yung parang, kunwari, magsasabi, magkano po ibabayad namin sa kasal? Kayo nang bahala. Yung parang, sinasabi ng iba sa akin, magpresyo ka kasi may presyo na talaga yan. Di ba? Parang for example, pero yung part naman ni Papa, alam ko talaga na libo yun. Yung parang ganito yung value nun, pero dahil si Papa nga, parang iniisip niya, hindi ganyan, okay na yan, di ba? Kaya kailangan, umanon tayo. Yung parang, yung umangat yung ating self-image, yung confidence natin, manggaling sa Diyos. Para tsaka yun nga, magamit natin. Minsan, kasi tayo ganun, di ba? Siguro hindi ako para sa sweldo na 30,000. Siguro pang 5K lang talaga ako. Di ba? Kaya minsan may mga nahihinderan tayo. Yung parang siguro hindi ako para dyan sa company na yan. Kaya hindi na lang ako magre-resign dito. Siguro wala na akong ma-apply ng trabaho, kaya dito na nga lang ako. Di ba? Yung parang bagsak tayo when it comes sa self-image. Pero kapag tiningnan tayo ng Panginoon, sinasabi niya sa'yo na hindi ka lang para dyan. Diba? Siguro pang isang one-to-one lang talaga ako kasi naglalayasan yung one-to-one ko. Kung alam mo lang yung plano ng Diyos, diba? Ipapakita niya sa'yo na hindi ka lang pang ganyan, pang ganito ka. Amen? Siguro kay Roberto na lang talaga ako mapupunta. Hindi ka kay Roberto mapupunta, kay Diego ka. Diba? Yung mga sample na gano'n, diba? Kasi si Diego pala, ganito, ganyan. Naintindihan? Nagigets nyo? Yan. Kahit biro, kahit joke, sana nagigets nyo na kukuha nyo yung point. Amen? Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, lakasan mo loob mo. Isa pa, yung totoo. 1, 2, 3, go. Lakasan mo loob mo. Amen. Amen. Tapos sunod, kaya ito, napakaganda rin ito. You must live according to your name. Diba? So, ano ibig sabihin ng you receive a new purpose? Dapat daw, isa pamuhay natin kung ano yung kung ano yung pangalan natin. Dito ako na-bless, dito ako na-catch yung attention ko. Yan sabi, don't answer to your old labels. Kapag tinatawag ka ng demonyo o nung iba sa dati mong pangalan, huwag kang sasagot. Amen? Kaya kapag tinawag kang pangit, sino yan? Ganda ako. Diba? Pag tinawag kang addict, sino yon? Walang addict dito. Binago na ako ng Panginoon. Naintindihan? Chismosa. Sino yon? Sino, ha? Diba? Huwag kang sasagot. Amen? Diba? Kasi you have a new name. Diba? Pag tinawag kang ganito, ganyan, failure. Pag tinawag kang, kawawa, wag. Diba? Kaya minsan sa bahay, pag kunwari, biglang nilang nasasabihan si Faith, kawawa naman. Hindi kawawa si Faith. Di ba? Siya'y pinagpala. Di ba? Minsan kahit si kaninong bata, kawawa, yung pag pinapaiyak, kawawa. Hindi, ayokong ginagawa sa bata yun, yung pinapaiyak, kawawa naman, kawawa. Jesus name, hindi yan kawawa. Pag meron kayo narinig ng ganon, sipain nyo, Jesus name, hindi yan kawawa. Di ba? Yung parang pag sinabi, ikaw talaga ang kulit-kulit mo, in Jesus name, hindi yan makulit. Mabait yan. Magbabago din yan. Amen? Taasan niyo yung sipa niyo. Diba? So, naintindihan? Amen. Diba? Sabi, live up to the name God has given you. Ano yung name na binigay sa'yo ng Panginoon? Victorious, chosen, redeemed. At hindi lang yan. Marami pang iba. And sabi, walk worthy of the calling you have received. Ibig sabihin, kung ano yung pinangalan sa'yo, isa pamuhay mo yon. Kaya nga, for example, ito nga, yung kay, next natin, yung sa isang sundalo. Kapag ang isang sundalo, nakatanggap siya ng bagong ranggo, anong kailangan niyang gawin? Dapat isa pamuhay at i-fulfill niya yung bago niyang ranggo o duty. Naintindihan? So, ganun din tayo sa Panginoon. Kapag tayo ay tumanggap ng bagong pangalan, kailangan isa pamuhay natin yung bagong pangalan na yon. Amen. So last na to, number 3, ano ibig sabihin ng pagkakatanggap natin ng bagong pangalan? You receive a new destiny. Yan, pakisabi ng isang beses, destiny. Ayan, isa lang. Destiny. Ayan. So, ibig sabihin, pag
pag sinabing destiny, ito yung patutunguhan natin. So, sino dito ang nakakaalam na pupunta siya sa langit? Taas kamay. Oh, tingnan nyo, dyan pa lang, hindi na kayo sure. Sino dito, sure na sure pupunta siya sa langit? Taas kamay. Amen. Dapat sure daw kayo. Kasi alam niyo kung bakit, napakahalaga niyan. Pag mag-share ka pala, sobrang halaga na sure ka. Amen? Kasi minsan tayo, nag-share tayo, oy, alam mo ba, Tenten, yung mga naniniwala kay Jesus, tingin ko pupunta sila sa langit. Tingin mo? Diba? Uy, alam mo, Carlos, yung mga tumanggap kay Jesus, parang pupunta sila sa langit. Parang? Parang yung parang inuubo. Medyo inuubo. Paano ba yun? Diba? Yung parang hindi sure. Diba? Pero dapat tayo nga, sure tayo. Na tayo, pag tumanggap tayo kay Jesus, saan tayo pupunta? Sa langit. Kasi ang hirap mag-share nang ikaw mismo hindi ka sure. Ngayon, paano magiging sure na pupunta ka sa langit? Umasa ka kay Jesus. Diba? Kasi kapag umasa ka kay Jesus, doon ka lang pupunta sa langit. Pero kapag nakaasa ka pa sa kabaitan mo, sa kabutihan mo, sa mga na-achieve mo, ay hindi pa. Ang blessed assurance natin, ang salvation natin, na kay Jesus lang alone. By grace alone, by faith alone. Amen? Wala kang madadagdag, wala kang mababawas. Okay? Di ba minsan, ganun tayo, doon tayo nagkakaroon ng problema eh. Di ba? Sunday, on fire ka. Talagang tingin mo, ligtas ka pag nag-rapture. Monday, medyo naka 8 chapters ka lang, hindi 10. Kaya medyo parang nagda-doubt ka na. Tuesday, nakaligtaan mong mag-Bible school. Kaya parang inisip mo, baka pag nag-rapture, hindi ka kasama. Parang sa part natin, lagi minsan, dinedepende natin yung ating kaligtasan sa mga performance natin. Although, napakabuti niyan, di ba? Sobrang halaga nun, pero minsan kasi, kailangan maging sure tayo dun sa salvation. O madalas, lagi, na binigay sa atin ng Panginoon. Okay? So, letter A, ano ibig sabihin ng you receive a new destiny? Ibig sabihin nito, your eternal future is secured. Sabihin nyo, secured. Ayan. Ibig sabihin, sigurado na. Bakit? Kasi your name is written in the Lamb's Book of Life. So, ibig sabihin, dahil may pangalan ka na doon, pupunta ka sa langit. Ano sabi ng Revelation 20:15? Di ba? Na merong Book of Life. Tapos, dun sa Book of Life na yon, dun isusulat yung mga pangalan na tumanggap kay Jesus. At kapag may pangalan ka doon ka pupunta. Intindihan? So, hindi ko alam kung sino dito yung mga nakapag-reserve na sa mga, manari, sa buffet, sa mga kainan. Di ba? Pagka tinanong doon yung pangalan mo, ano po, April, si Palay. Ano po, paki-check po. Pag meron, ay, pasok. O, ganun din, sa kalangitan. Pag nandun yung pangalan mo, papasok ka doon. And sabi, heaven knows your name. Ibig sabihin, you are not forgotten. Sabi, God has prepared an eternal inheritance with your name on it. Kaya kapag may pangalan ka doon, secure na secure ka. Kaya ang ganda nung sinabi nung asawa ni Tony Evans, na si Lois Evans, nung siya ay may sakit, sabi niya, either I'm going to be healed or I'll be in heaven, either way, I win. Sabi niya ganon. Kung ako man ay gagaling o pupunta na ako sa langit, ano't ano man, panalo na ako. Amen? So, ganon kasi ang prinsipyo ng mga taong sure na sa heaven. Ng mga taong nagtiwala na kay Lord. And alam nyo, ang kadalasang nakikita sa mga eternal future ay secured, wala silang takot sa kamatayan. Kaya tayo din, kinakailangan wala tayong takot sa kamatayan. Amen? Sasabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot mamatay. Okay? And then letter B, your new name symbolizes eternal relationship. Yan. So, ibig sabihin nito, may eternal relationship na tayo kay Lord. Sabi nga, the white stone with a name represents acceptance and intimacy. Diba? Na we belong to God the Father. Sabi, it's God's first personal way of saying, you belong to me forever. And tatandaan natin na salvation is not religion, it's a relationship. And last na lang, your destiny reflects Christ's victory in you. So, ibig sabihin nito, ikaw ay lumalaban dahil victorious ka na,
Di ba? Hindi ka lumalaban para maging victorious ka. Sabi, because Jesus overcame, you bear His name as an overcomer. Kaya sabihin nga natin sa katabi natin, panalo ka na. Ayan. And yun nga, yung Revelation 3:12, I will write on them my new name. Kaya sa conclusion natin, dito nga sa passport, ano ang nakalagay sa passport? Pag ikaw ay may passport, dyan nakalagay yung citizenship mo. And tayo din, kapag tayo ay tumatanggap ng bagong pangalan kay Lord, pag tinatanggap natin siya, nagkakaroon tayo ng passport papuntang langit. And nandun nakalagay yung ating citizenship na tayo ay taga-langit. Okay? So, sabihin mo sa sarili mo, ikaw ay taga-langit. Okay? Kaya wag ka nang mamuhay basta-basta sa mundo o wag ka nang babalik sa impyerno. And sabi nga dito sa ating conclusion, God has given you a new name, a new purpose, and a new destiny. Sabi, you are no longer who you used to be, you are who God says you are. Kaya naman, stop answering to your old name, start walking in your new one or your new name. Sabi nga, your new name in Christ declares you are forgiven, not forsaken, you are chosen, not condemned, you are victorious, not defeated. And when you discover your new name, you will start living with new confidence, new peace, and new power. Because the one who named you also claimed you. Amen? Sino dito ang nakatanggap na ng bagong pangalan kay Lord? Ayan. So, kung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ibig sabihin nakatanggap ka rin ng iyong pangalan. At kung sino man po ang nakakarinig nito, ito man ay pakinggan mo 5 years from now, ayan, kapag tinanggap mo po si Jesus, magkakaroon ka ng bagong pangalan. Naintindihan? Kaya yun, kantahin lang natin yung Cleanse by Charity Gale for us to be reminded na hindi na tayo yung dating tayo.